Hey guys! Nung nakaraan nga po ay nagpunta kami ng Tagaytay at alam nyo naman po napakarami doon ng karning baka at isa nga po ito sa in-order namin doon. Itong goto at alam nyo naman na medyo may kamahalan din per order yung ganitong recipe. Kaya bumili na lamang kami ng mga sangka para makapag-one to sawa dito sa bahay. So una nga po ay hinugasan namin yung mabuti and syempre atin po yung pakukuluan. Then saka pareho pong kawali ay dito na rin po ako magigisa ng medyo may karamihang sibuyas and syempre maglalagay rin po ako dito ng bawang. Gisahin po lamang yan hanggang sa bumango yung ating bawang at sibuyas. At ito pong aking pinakuluang lamang loob ng baka ay hiniwa ko po sa kasarapang laki lamang po. Pero kung magluluto kayo niyan, depende na po sa inyo kung gaano po kalalaki yung inyo pong hiwa na gagawin dyan. Hinaluhalo ko po para bahagya po siyang magisa. Then syempre para po sa pampakulay ay nagbabad po ako dyan at swete at ayan ibinuhos ko na po dyan. Naku, alam nyo ba amoy pa lang nito hindi pa man luto talaga namang napakasarap na. Yung ganito nga pong recipe ay paminsan-minsan lang namin nagagawa dito sa bahay. Kaya naman kapag meron pong pagkakataon na nakakabili ng ganitong lamang loob ng baka, palaging ganito po yung recipe namin. Naglagay na po ako dito ng ilang pampalasa katulad ng paminta at saka beef cube. At sasabawan na po natin yan. Depende na po sa inyo kung yung mismong pinagpakuluan po ng lamang loob ang isasabaw ninyo. Sa akin po ay itong tubig na lamang. Yan naman po ay magiging malasa pa rin. Halu-haluin po lamang yan. Then after po nating mahalu-halo, atin na po yan tatakpan para syempre mas mabilis pong kumulo. Pero nag-add pa po ako dyan isang beef cube. Bale, 2 beef cube po ang inilagay ko dyan kasi nga po medyo may karamihan yung ating lulutuin ngayon. At yan po ay aking hinayaan pang kumulo ng mga parang nasa 15 to 20 minutes ko po yung pinakulo. At amoy na amoy ko na nga yung goto na sabaw pa lang talaga namang solve ka na. So after ko nga pong mahalo ay akin po yung tinikman at nakulangan pa ako sa lasa kaya nag-add pa po ako dyan ng asin at ito pong betchin. Kung walang betchin ay pwede naman pong seasoning granules pero kapag ganito pong recipe mas masarap po talaga na betchin po yung inilalagay. Bali lahat po ng pampalasa na inilagay ko dito ay pwede nyo naman pong i-adjust depende po sa inyong panlasa. Bali ang inilagay ko lang po na pampalasa dyan ay yung beef cube, paminta, asin at betchin. So ayan, after ko po mahalo-halo at sa tingin ko po ay balanse na yung lasa at malapit ko na nga po itong hanguin dahil ito naman po ay atin ang napakuluan kanina ay maglalagay po ako dito ng siling berde at saka sibuyas po ulit. Para po sa pandagdag kulay, naglagay na rin po ako dito ng spring onions. Optional lang naman po yan pero masarap po talaga kapag may ganyan and syempre pandagdag kulay na rin. After ko pong mahalo-halo ay hahayaan ko pa po yan ng mga ilang minuto pa para umamoy din po yung ating siling berde. At ayan na, after po ng ilang minuto pwede nyo na po yung iserve. Madali lang naman po yung ganitong recipe. Naku, bagay na bagay po ito kapag tag-ulan. Kaso nga lamang po tag-init ngayon. Kaya naman, lalo kang pagpapawisan. Pero okay na yung curry na yun. Ako, sabaw pa lang po nito talaga namang solve na ako. Siya nga po pala kung umabot po kayo hanggang dito sa part ng ating video, pakipusuan nyo naman po itong ating goto recipe. And syempre, pakifollow nyo na rin po itong ating munting kusina para naman po kapag meron tayong ganitong recipe ay updated po kayo. Salamat po. So sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!